This time ay magtatrabaho na naman po ako sa aking garden. Kukuhanin ko po yung mga damo. Maglilinis po ako dyan para may pagtamnan po ako. Kaya po, samahan niyo po ako sa aking paglilinis dito sa aking garden. Yan po, nakikita niyo yung aking alagang pusa. Isasama-sama po yan sa akin. Linis-linis lang po muna tayo kasi pagkatapos ko maglinis ay tatamnan ko na po yan. Sobra po talagang mahirap kasi ang lalaki na po talaga ng mga damo. Ang dami-dami na nila. Kapag kasi umuulan na, mabilis ho tumubo yung mga damo. Kaya kailangan ho talagang linisan. At nakakatuwa pong sumasama-sama sa akin yung mga alaga kong pusa. Kasi kahit saan ako isasama-sama yan sila. Para ko na yung mga bodyguards. Kalawang araw na pala ngayon na hindi umulan, kaya parang uulan na naman. Kaya mas maiging ang uulan para madiligan yung mga nauna kong tinanim. Sa totoo lang po, nakakapagod po talagang magganyan. Yung lilinisan mo yung garden at kukunin yung mga damo. Nakakapagod pero worth it naman po pagkatapos maglinis kasi makakapagtanim ka na po ng maayos. Kahit po nakakapagod ay kailangan ho talagang tiisin kasi ganito po talaga ang buhay natin dito sa probinsya o dito sa bundok. Kailangan ho nating magtanim ng magtanim para ho tayo ay may makakain. Mas maigi na po talaga that we can have a fresh vegetables from our garden because we can eat. You know, healthy na po talaga yung kakainin natin kapag tayo ho talaga ang nagtatanim ng ating mga gulay sa ating bakuran. There's no easy work kapag ho tayo ay nandito sa bundok. Ang lahat ho ng bagay kailangan nating pagpaguran. Sanay na po ako sa mga ganitong gawain kasi since I was younger ay tumutulong na po ako sa lolo ko magtrabaho sa farm. I grew up po na nadudumihan lagi yung kamay ko sa pagtutulong sa aming garden at kahit sa palayan namin at sa lahat ng bagay na kailangan gawin at tapusin sa araw-araw. Sana po ay masamahan niyo po ako hanggang sa dulo, hanggang sa matapos tong video na to sa aking pagtatrabaho dito sa aking garden kasi nakaka-enjoy pong magtrabaho kasama kayo. Sa mahal na po ng mga gulay sa palengke, kailangan na po talaga nating magtanim ng sarili nating gulay. Para sa may mga maraming pera dyan, siguro hindi naman masyadong importante sa kanila ang pagtatanim ng gulay. Pero para sa akin po ay napaka-importante kasi wala naman ho ako laging pera. Nandito lang naman ho ako sa bundok at nag-aalaga ho ako ng matanda ko ng lolo. So kailangan ko talagang sipagan ng pagtatanim para darating ho ang araw ay may maaani ho ako at may makakain ng libre. Libre lang naman talaga lahat ng kakainin mo dito sa bundok. Yeah, kapag masipag ka lang po talagang magtanim. Pero kapag hindi ka po masipag magtanim ay mas maigi pong nagkaroon ng trabaho at magkapera at may maibibili ka na pagkain. Pero ibang klase po talaga yung nakaka-enjoy na bagay, yung mamimitas ka ng mga tanim mong gulay. Nung nag-aaral pa po ako ay nagtatanim po talaga ako ng gulay kapag may vacant time po talaga ako kasi salat po talaga sa pera. Alam mo kapag estudyante ka ay salat na salat talaga sa pera. Lagi kang walang pera, laging kulang yung pera mo kahit sibuyas hindi ka makakabili. Kaya kahit gaano ka-busy dati, kapag may time at may chance talaga na makapagtanim ako, ay nagtatanim talaga ako. Para kapag kailangan ko ng magluto, ay may makukuha ako agad-agad sa garden. Kaya naging habit ko na talaga ang pagtatanim. Para sa akin, kapag wala akong itinanim, parang napaka-boring po talaga. Gardening po is the best way to survive kung salat ka sa pera o wala kang trabaho, magtanim lang po ng magtanim.
Hindi ko po talaga ikinakahiya na nakatapos ako ng pag-aaral at nadudumihan pa rin yung kamay ko sa pag-garden. Huwag nating ikahiya ang mga mabuting bagay na kailangan nating gawin sa araw-araw. Kasi ito ho ang daan para tayo makapag-survive. Hindi naman po lahat ng panahon ay may pera po tayo. Marami pong bagay na kailangan natin ng pera, pero pag may panahon ho na wala tayong pera, mayroon po tayong pagkukunan. At saka sa puntong ito ay hinahakot ko na po yung mga damo na natanggal na. Nilalagay ko lang po dyan sila sa gilid. Worth it po talaga yung pagod ko kasi marami po akong damo na natanggal. Kaya tinatapon ko na po doon sa gilid na ang daan. Excited na po talaga akong pagtamnan yung site na yan, yung parte na dyan na nilinisan ko. Tatamnan ko kasi yan dyan ng pechay siguro o anumang available na pwede kong itanim dyan. Para hindi na ako nakakaumay na panuorin, ay fast forward na po natin. Parang ang bilis-bilis lang natapos pero sobrang tagal ko po talagang natapos dyan. Ang dami po talaga ng mga damong kailangang linisan. Binilisan ko na po talagang tapusin ito. Yan po, sobrang bilis na po talaga. Kailangan ho talaga ganyan ho kabilis para madali ho matapos yung ating pagtatrabaho. Pero sa totoo lang po, fast forward lang po talaga yan at sobrang tagal po talagang matapos. Nakakangalay ho at nakakapagod. Pero yan ay kailangan talagang tapusin. Yan, hinahakot ko na po yung mga damo. Tatapon na po dyan sa may gilid. Tapos na po.